Hi guys, welcome to Dashcam Journals. So ngayon, meron tayong mga laruan dito at road carpet yan. So dito tatalakayin natin ang mga ibang mga road safety. So dito ang mga road markings na nakikita natin sa kalsada. Ayan. Road safety and road signs. Gamit natin ay ang laruan para mas madali natin maintindihan. Ayan. Simulan natin dito. Ayan. So dito makikita nyo, mayroong arrow. Ayan. Ang arrow na ito nakaturo sa pakanan. So ibig sabihin, bawal kang dumiretso. Ibig sabihin, right must right. Dito naman, left must left. Ayan. So ngayon, mag-left turn siya. Okay. Ayan. So, syempre, pero bago ako mag-left turn, kailangan titingin ka muna dun sa kabila kung merong sasakyan. Diba? So, ayan. Nakati ko na siya sa kanan. Ayan. So, ito naman, nadaanan natin. Ito ang pinaka-common na disgrasya sa kalsada. Mapapansin nyo, ito ay isang 10-wheeler truck. Ayan. So, mataas siya. Madalas gawin ng mga maliit na sasakyan o mga motor, sumingit sa gilid niyan. Ngayon, meron tayong tinatawag na blind side. Ayan. Lahat ng sasakyan ay merong blind side. Itong mga ganitong sasakyan, mga truck, mga laki sasakyan, napakalawak ng blind side niyan. Kaya isipin mo, tumigil ka dito, tapos, lumiko yung truck, hindi ka niya makikita sa kanyang side mirror. Kaya ang possibility, madalas na mangyayari, masasagasaan ka niya. Ayan. May ipit ka. Kasi ang view ng side mirror niya, dito. Itong banda lang dito, minsan hindi yan nakikita. Depende yan sa settings ng side mirror ng driver. Minsan dito, hindi ka na makikita. Diyan ka naman. Kasi ang view ng driver, diretso. Madalas mataas ang view ng mga driver na truck. Hindi lang ang motor ang pwede mo blindside Pwede din ang kotse. Ayan. Hindi rin siya kita. Pwede rin dyan ka. So siguraduhin mo meron kang proper distance sa mga trucks. At siyempre, alam nyo na nandiyan ka. Pwede kang bumusina at high beam. Siyempre, makikita nyo rito, mali. Kasi mag-counterflow siya. Yung arrow is masalungat sa dali ng sakyan. Diba? Papansin nyo, kung isang mapapansin nyo rito is yung double yellow line. Ayan. Pag may ganyan, ibig sabihin yun, bawal kang mag-overtake o mag-cross sa line na yan. Lalo na sa mga kurbada. Kung nakita nyo dito sa mga kurbada, huwag ka na mag-overtake kasi delikado. Okay? Ito makikita nyo. Ito ay isang intersection. Usually meron itong yellow box na tinatawag. Sabihin nun, always keep the yellow box clear para hindi tayo magkaroon ng traffic. So dito wala siyang yellow box. Kasi laruan lang talaga to. Okay, so dapat may yellow box to. And then, meron din usually na pedestrian line. Pedestrian lane. Madalas sa atin, pedestrian lane, pag traffic ay unang sasakyan, motor, yan. So ngayon, yung mga pedestrian, nahihirapan magtakad. Nahihirapan tumawid. Kasi laging naharangan. Sa Pasig, hinuhuli nila yung mga nakakaharang dyan. Pero sa iba, pinapabayaan lang. Pero dapat, pantay-pantay ang batas at pinapatupad talaga kasi safety nga naman ng bawat isa. So, dapat, kung huliin nyo sa sasakyan sa ganitong lugar, huliin din sa iba't ibang lugar. Hindi lang sa Pasig. Ayan. Hindi lang kotse, pati motor, o lahat na mag-o-obstruct, diba?
Napansin nyo meron din tayo dito. Bike lane. Ayan. So ngayon may magulong ano rito, tinatawag tong shard lane o shared lane para sa motorcycle tsaka bikes. Ayun, pero medyo magulo kasi yung ano nila dyan ngayon. So hayaan naman natin sila dyan. Pero okay na meron mga bike lanes ngayon. Kaso, may gamit ang mga motor. Delikado para sa mga cyclist. Ayan. So ayun, nakita nyo kanina dito, left mas left and right mas right. Pero dito, makikita nyo. Meron siyang option. Pwede siyang dumiretso at pwede siyang kumaliwa. Samantalang ito, diretso lang. Ngayon, kung ito, biglang lumiko na ganyan, reckless driving ngayon. Minsan, hinuhuli yan. Pag may mga enforcer, hinuhuli yan. So, dapat, di mo gagawin yan. Pag alam mo ang araw mo is straight lang, huwag ka nang liligo. Bakit? Kasi ito meron siyang option dumiretso. Ngayon, kung padiretso siya, bigla kang lumiko dyan, banggaan na kayo. Diba? So next, ano ba next natin? Ito, madalas maabuso na sign. So sino-sino lang gumagamit ng parking na to minsan, lalo na pag sa mall. Diba? So kung wala ka ng PWD na sakay, huwag mo gamitin to. Okay, bigyan na natin yan sa mga talagang may kapansanan. Pero hindi natin maiwasan, meron din mga PWD card na hindi naman talaga legit na PWD. Yung PWD card holder, hindi talaga legit na PWD. Okay? Pero ganyan. So, maging considerate na lang din tayo. Ano pa ba? Ito, ayan. So, ito. Pwede siyang diretso, kumaliwa o kumanan. Ito pala, solid white lane, i-divide sa magkabilang flow ng traffic. Okay? Pero kung same flow ng traffic, ibig sabihin lang yan, para ma-organize yung dalawang sasakyan o flow ng traffic na hindi sila magkakaligditan, wala na sa ganyan, sa gitna. Diba? Na madalas mangyari sa kalsada. So, ayan, para organize natin sa gitna. Ito, ayan. Makikita nyo ito, double solid lane. Double yellow solid lane. Ibig sabihin, bawal ka mag-cross dyan. Bawal ka mag-overtake. Ayan. Pero inalaw niya mag-U-turn. Kaya may broken. Pag sa white lane naman, white na broken line. Kung nasan yung broken, yung side na yun ang pwedeng mag-cross o overtake. So, ayan, pwede siya mag-U-turn dyan. Okay? Ayan, ano ba? Ayun, meron tayo dito H. Minsan kasi, H, pag nasa traffic sign siya, nakakabit dito, ibig sabihin yan, hospital. Pero pag ganyan, ibig sabihin yan, helipad. Yan, madalas yan sa taas ng mga building. Helipad. Tayo natawag naman sa ganyang kalsada, isa roundabout. No? Roundabout yan. So, paano ka magtatraverse ng roundabout? Kung malayo pa yung liliguan mo, maganda dito kasi inner lane. Ayan. Basta handa ka lumabas pag na-exit yun na ng rotonda o ng roundabout. Kasi kung layo ka nandito, layo pa ng liliguan mo, bala ka dito. Diba? Bala yan. Diba? Marami kang abala madadaanan. Nakakabala ka rin sa iba. Kunyari, malayo ka pa pala. Yan ay palabas na. Hindi nakaharang ka. Palabas na siya eh. Kung nandito ka,
nandito ka sa loob kasi doon ka palalabas. Kanina pa siya nakalabas. Diba? So, ayun, bigayan lang. Ayan, ito, nakita nyo maraming solid. Broken white line. White lane pala yan. Kasi nga, pwede ka mag-cross dyan anytime. Pero syempre, with caution. Diba? Para maka-exit ka na. Ayan. So, ito, solid. So, yung dapat maingat ka rin dyan mag-cross. Ay, hindi. Ano pala to? Divider pala ng magkabilang flow ng traffic. Ito, dito, pwede ka mag-change lane. Ayan, sinasabi ko, change lane. Kasi broken line siya. Okay? So, ano ba? Ito, ayan. So, left, mas pwede ka mag-left or right. Yan. Pero, syempre, with caution. Palagi, okay? Tuliin yung tumingin sa kaliwa at sa kanan. Ayan. So far, yun naman yung basic mo. If may question kayo, iwan na kayo ng tanong sa comment section at babalikan ko kayo. Medyo magulo pa tong ano eh. Roadmap natin eh. Oh. Okay, so sana may natutunan kayo. Ayan, lalong-lalo na sa blind side. Okay, at meron pa pala. Ito, hindi natin napansin. Ayan, ito yung 60 tsaka 40. Ibig sabihin yung maximum speed sa kalsada dapat mo tinatakbo yun. Okay, dapat ito, lane na to 60 kilometers per hour lang. At itong lane na to is 40 kilometers lang. Okay. So ito, ang araw niya is pwede na siya mag-left at mag-u-turn. So mag-left na siya. Bye bye. Isip, tandaan niyo rin na ang mga truck is may wide turning radius. So kung yung truck is nandito, tapos sumisin, okay yan yun. So kung yung truck is nandyan, tapos sumisenyas ng pakaliwa, huwag mo nang pasukan dito. Mga sabi ka yan. Ayun. Diba? So pag yung truck, sumisenyas nakakaliwa siya, dito ka pala. Huminto ka na. Yan, nandiyan ka pala, huminto ka na. Para bigyan mo siya ng space. Kasi madalas ayaw magbigayan eh. Ayan, pipilitin nyo yun. Oh, may space pa eh. Ayan, ipit ka tuloy. Ay, abala. Okay? Tapos yung mga kaibigan natin mo to, iwasan natin ano, singit na singit. Kahit yung mga malito sa akin, may blind side din. Okay? So, ayun lang guys. Sana may tutunan kayo sa ating maliit na discussion for today regarding sa road markings. Comment lang kung may tanong. Salamat.